Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan.
Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan, para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyano sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, hinarap ni Amasiyas ang saserdote sa Betel, si Amos. Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panguhula. Huwag ka nang manghula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo.
At sa ating pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanghang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadamas niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim at panukala sa isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon panguna. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos niyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng paghahirang sa inyo. Ang Espiritu ng katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan, o bihisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak, sinabi rin niya sa kanila, at alinmang tahanang inyong tutuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang pabala sa mga taga roon. Kaya tumayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa ating ebanghelyo, narinig natin na binili ni Jesus sa kanyang mga alagad na sa kanilang pag-alis, pagpunta nila sa bawat bayan, ang dadalhin lamang nila ay tungkod. Wala nang iba. Walang baon, walang pocket money. Tungkod lang para hindi sila madapa sa kanilang paglalakad. Gusto bang pahirapan ni Jesus ang kanyang mga alagad? Minsan mapapaisip tayo, bakit sabi ni Jesus sa kanila, huwag sila magdadala ng kahit ano? Kasi kung titignan natin, in our nothingness, we experience God's providence. At itong gusto maranasan ni Jesus sa kanyang mga alagad, that in their nothingness, they will experience the providence of God in their lives. Na sa kanilang pagpunta sa iba't ibang bayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, dahil wala silang dala, makita nila ang patnubay ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Hindi ba in our nothing, sa pag tayo ay wala, na-appreciate natin kahit ang pinakasimpleng bagay. At ito rin ang nais paalala sa atin ni Jesus, na mas magtiwala sa patnubay ng Diyos, magtiwala sa providence of God, na siya ang magpapatnubay ng pangangailangan natin, siya ang bahala sa atin. Kaya maganda rin bilang Kristiyano, na may tiwala tayo sa Diyos. Magkaroon ng tiwala sa patnubay niya. Kasi kung meron tayong tiwala sa Diyos, meron tayong tiwala sa patnubay niya, sa kanyang pagkalinga, lumalago tayo sa pananampalataya. Minsan nga lang aminin natin tayo mga Kristiyano, mahilig tayo sa plan B. Hindi Kaso nga lang, yung plan B natin, maglalayo sa atin sa tiwala sa Diyos. Halimbawa pupunta nga dito sa Quiapo, magdadasal, sabihin natin kay Lord, Lord, magtitiwala po ako sa inyo. At paglabas ninyo, may makikita kayo, sasabihin sa'yo, Ma'am, bili na po kayo nito. Siswertihin po kayo. Ikaw naman, isang box nga Pupunta ka sa simbahan, sabihin mo, Lord, nagtitiwala po ako sa iyo. Lord, nananalig ako sa iyo. Pero paglabas mo, may magsasabi sa iyo, eto, pag binili mo to, lahat ng panalangin mo, sasagutin ni Lord. Nabudol yata kayo doon. Dahil ang Diyos, pinakikinggan ang panalangin natin. Minsan gusto lang natin sagutin ng Diyos agad. Nagiging impatient tayo. Nagkukulang tayo sa pagtitiwala sa Kanya. Kung gusto natin lumago sa pananampalataya natin sa Kanya, kung gusto natin lumago sa ating buhay pananampalataya, ang unang imbitasyon sa atin ng Ebanghelyo, magtiwala sa patnubay ng Diyos. Dahil ang taong nananalig at nagtitiwala sa Diyos, kahit kailan hindi nawawalan, kahit kailan hindi nagkukulang. Binibigay ng Diyos ang pangangailangan natin sa tamang panahon. Naalala ko nung nagsimula yung lockdown, after ilang mga linggo o after ng isang buwan,
napansin ko ho, wala na po akong sabon. Siyempre, kailangan mo mag-disinfect, maliligo ka. Lalo na ho kami, mga pari, hindi naman ho kami nakakulong lamang. Patuloy pa rin ho kaming umiikot sa mga bahay para magbigay ng tulong at ayuda. So, araw-araw naliligo ka dahil kailangan mo mag-disinfect. At napansin ko ho yung sabon ko, ganito na lang ho kaliit. Pinagtsatsagaan ko na lang ho. At nung tinanong ko po yung kasama namin sa kumbento, tinanong ko, kailan ka pa mag-grocery? Sabi sa akin, Father, next week pa. Sabi ko, nako, pwede na kaya yung joy? Di ba 99.9% naman na natatanggal niyan? Yun na lang kaya gamitin ko. Tinanong ko, pag walang-wala na, baka meron tayong Tide dyan, yan na lang panliligo ko. At kinahaponan ho, pagbaba ko, may nagsabi sa akin, Father, may nagbigay po, punta po kayo sa lamesa ninyo, sa may kainan. Pagpunta ko doon, may toothpaste. Sabi ko, marami pa akong toothpaste eh. Tapos tinanong ko yung kusinera namin, tinanong ko siya, may toothpaste ka pa ba? Father, ganun na lang. Hinati ko na ho yung lalagyanan, kinakaskas ko na ho. Nagawa, ito toothpaste, sinagot ng Diyos ang panalangin mo, mag-toothbrush ka. At katabi ng toothpaste, may sabon. Sabi ko, ay makakaligo na ako. Pero, tayo nung panahon ng nung kasagsagan ng pandemya, may kanya-kanyang kwento ng patnubay ng Diyos at hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Binibigay ng Diyos yung pangangailangan natin sa tamang panahon. Huwag tayong mainip sa harapan ng Diyos. God provides for our needs. In our nothingness, we experience His care for us. Yun ho yung una, pagtitiwala sa patnubay ng Diyos. Pangalawa ho, ang bilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na manatili sila sa bahay ng kanilang tinutuluyan. Bakit sa bahay nais ni Jesus na manatili ang mga alagad? Ba't hindi na lang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, eto pera, pambayad mo ng upa, maghanap ka ng kwartong matutuluyan mo. Pero ang sabi ni Jesus sa kanyang alagad, manatili kayo sa inyong bahay, sa mga bahay. May tatanggap sa inyo roon. Anong meron sa bahay? May pamilya. At sa bawat pamilya, laging merong hapagkainan. Hindi ho ba? At kung titignan natin yung estilo ho ni Jesus, kung saan pinapahayag niya ang mabuting balita sa mga tao, ginagawa niya ito sa hapagkainan. Kaya nga hindi ba ang pinupukol ng mga iskriba at pariseo sa kanya na issue, sinasabi nila, ayan, matakaw yan at maglalasing. Laging nasa kainan yan. Pero yun ang pamamaraan sa pamamagitan ng pagsasalo sa hapagkainan para si Jesus ay ipahayag ang mabuting balita sa mga nakikinig sa Kanya. Kaya maganda rin po sana sa atin bilang Kristiyano, kung paano ang mga alagad inutusan ni Jesus na ang mabuting balita ay ipahayag sa hapagkainan ng bawat pamilya. Sana wag din nating kalimutan ito, na ang mabuting balita din po sana ay hindi lamang sa simbahan natin naririnig, sa hapag ng Panginoon, kung saan tayo bilang mga Kristiyano ay bilang isang pamilya at nananalig, sama-samang nagtitipon, sama-samang nakikiisa sa piging ng Panginoon, sama-samang nakikinig sa aral at turo ng Panginoon. Sana
sa ating bawat pamilya, may puwang din sa ating mga hapag na ang mabuting balita ay maipahayag. At sana yung bawat family time natin, maging panahon din para si Jesus ay pag-usapan din. Para si Jesus ay maipahayag din. Ang mabuting balita sana hindi lamang naririnig sa simbahan, kundi sana ang mabuting balita ay naipapahayag din sa ating mga bahay at tahanan. Yan po din ang imbitasyon ng Diyos sa ating lahat bilang mga Kristiyano ho ngayon. Na sana mula sa Eucharistia, sa pagdiriwang natin ng misa, sa hapag ng Panginoon, kung saan natin naririnig ang mabuting balita, sana sa hapag ng ating mga tahanan, patuloy nating maipahayag at maibahagi ang mabuting balita ni Kristo sa ating pamilya. Simulan natin sa pamilya. Simulan natin doon ang pagbabahagi. Simulan natin doon ang pakikipag-usap nang si Jesus ay maging parte ng ating pag-uusap at pamumuhay. Dahil mahalaga sa atin si Jesus. Kaya magandang hamon at baon sa atin bilang Kristiyano ho ngayon. Una, ang pagtitiwala natin sa patnubay ng Diyos. At ang imbitasyon sa atin ng Panginoon ngayon na ang hapag ng bawat tahanan natin ay maging lugar din kung saan ang mabuting balita ay naibabahagi sa bawat pamilya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama ng may buong pagtitiwala upang maging ganap ang ating pananampalataya, maisabuhay natin ito at maibahagi sa kapwa. Buong puso at nating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bigyan mo nawa ng lakas ng loob at pangangatawan ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono upang masigasig nilang maipalaghanap ang iyong mabuting balita sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan mo nawa ang mga namumuno sa pamahalaan upang maglingkod sila ng buong katapatan at walang hinihintay na kapalit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ipakita mo, Panginoon, ang pag-asa sa mga may sakit at kapansanan, mga matatanda, mga nalulumbay, at mga nahihirapan, nang sa gayoy magpatuloy sila sa iyong pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Samahan mo sa kanilang huling paglalakbay sa lupa ang mga kapatid naming sa bingit ng kamatayan. Ipakita mo rin ang liwanag ng buhay na walang hanggan sa mga minamahal naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo ang aming mga panalangin upang magkaroon kami ng lakas at makasunod sa iyong kalooban. Bitbitin mo nawa ang aming mga samo, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito
sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
Ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapaala ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran, bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.